Isang mapagpalang araw po sa ating katiits mula dyan sa Luzon, Visayas at Mindanao, at dyan sa Zamboanga at dyan sa labas ng ibang bansa, sa Mexico, Mexico, muchas gracias, amigo. Bago pala ako magpatuloy po at mayroon po tayong pinadalang isang picture po na isang stone marker sign. Padala po natin katiits. Ako muna po ay nagpapasalamat ng taos-pusong pasasalamat po mula sa ating mga aking subscriber at aking followers po. Maraming salamat po sa pagtangkilik po ng aking YouTube channel at sa inyong suporta na rin pa mga katiits. Okay po mga katiits, ako po ay mayroon pong marami po nating katiits po na nag-comments po sa aking comment section po regarding po sa decoding and analyzing ng mga treasure, signs, symbols, and markers. Kung saan daw po pwedeng ipadala ang mga picture po na para ipadecode o ipa-analyze sa akin mga katiis. So, ganito po. Pwede nyo po ipadala sa FB page ko po yung inyong mga picture, mga treasure sign, markers and symbols doon sa aking profile na Alejandro Sanchez na naka-sunglass po ko doon, naka-shade. Yun po ang pipiliin nyo kasi marami akong kapangalan, maraming Alejandro Sanchez po na lumalabas doon sa FB page po. Mayroon po akong naiba doon, naka-sunglasses po ko doon, naka-shade. Yun po ang pipiliin nyo po sa FB page ko po. Ang gagawin niyo po, kaya po siguro yung iba hindi makapasok, hindi nakasend o naipadala, dapat po ay i-add friend muna aking Facebook page para po makapasok po ang iyong mga messages or mga picture po na for decoding mga katiits. So i-add nyo muna po ang aking FB page po. Okay po. Maraming salamat po sa aking mga masugid na taga-subaybay, masugid na viewers at walang sawang nanonood po aking mga video pong pinapalabas po dito. Ang aking tema po ng video ay for decoding, analyzing ng mga treasure, sign, symbols, and markers mga katiits po. So, dito po at may atin na pong umpisan po ang pag-decode at pag-analyze ng isang padala po ng ating katiits po na mula dyan sa may Mindanao area mga katiits. So, dyan sa may Cotabato mga katiits, napagandang lugar po yan. Isang napakaraming mga treasures dyan at history po dyan ng mga Japanese nagkaka-camp at mayroong mga nakatagong Yamashita treasure dyan sa may Cotabato. Happy treasure dyan sa Cotabato mga katiits. Okay po. Ito po ay akin ng umpisan po. Mayroon ko napansin po dito na isang spook o butas sa isang stone marker mga katiits. Parang itong sa tingin ko ito yung mga katiits ay hindi ito. Ito ay bato ito na parang galing sa dagat mga katiits. Alam niyo ba yung bato na galing sa dagat? Hindi man siya tinatawag nitong ang basta siya ibang klase yung bato, parang galing sa dagat na bato ito na stone marker na ito. So ito po, napapansin ko po, mayroon siyang man-made na sinasadyang binutas po. Ang butas kasi niya po ay nagtutukoy ng isang item, positive items po. So, ang aking pong pag-analyze po dito, isa pong positive items po ito dahil ang aking pong tingin po ito sa bato ay parang galing dagat na bato ito.
parang ang tawag sa amin ito yung bato sa dagat. Ah, hindi siya solid, hindi solid rock ito eh. Madali siya mabasag kung pupukpukin mo ito siya. So, pangalawa, mayroon pa akong napansin po dito na isang sa ibabaw niya mayroong isang gold bar na hugis, rectangle na hugis gold bar. So, baka possibly na ito'y isang item o gold bar ang napapaloob nitong item nito na isang dot o isang butas, at mayroon nga sa ibabaw napansin kong naka-engrave o hindi, parang sinadyang ukitin na mukhang bareta o isang gold bar mga katiit. So, napakagandang sinyalis po ito at isa pong positive item ang aking nakikita po dito. Dahil kung ito pong bato nito nasa bulubundukin, bakit nakarating po itong klaseng bato na ito ay galing dagat? Ibang klaseng ano ito, mukhang katakataka. So, napakaswerte po nung nagpadala nito at yung may-ari ng lupa na kinalalagyan po ng bato nito na may treasure, sign, mga katiits. At mayroon pa ako napansin ko mga katiits na dalawang guhit. At yung isa at medyo mahaba-haba at isa ay medyo maiksi. So ito po ay nagtutukoy po ng distansya po. Pwede pong 1 meter o pwede po 1.5 meter ang ating gagawin po dito. Pwede niyo pong itry sa pag-detect po itong bato mismo mga katiits. So, try niyo po i-detect po ng metal detector or gold locator mga katiits. Kasi nga, sa tingin ko po ito may kaliitan lang na stone marker mga katiits. Bantayan niyo po mga katiits kasi nga kapag may mga ganitong maliit lang na mga marker, sign, and symbols, ang item niyan mga katiits ay nandyan lang malapit or nandyan under the rock or yung iba dyan ay nasa enclosed the rock. So, ibig sabihin, nasa bato mismo yung item mga katiits. Yun yung bantayan nyo po dahil marami ng mga treasure hunter, mga katiits po natin na nakakuha ng item kapag ito'y nakikita na parang nag-iisa lang sa hindi naman karaniwang maliban kung ito'y hinalo sa mga bato at maraming bato sa kanyang paligid. At ito kapag nag-iisa ay magtataka na kayo bakit ito yung nagsulo lang sa isang lugar na medyo liblib na mga katiits. So, ito po, yung isa pa ako napansin, yung arrowhead niya po pababa. So, ito po yung isang magandang sinyalis po na ang pwede po ito'y nakaturo po sa kanyang mismong itry niyo po mga 1 meter po. 1 meter po yung kanyang distansya. So, ang ganda po ng ano ito po katiits kasi nga sa tingin ko ito ay nandyan lang po malapit yung item po nito mga katiits. So, mula dyan sa so pointing west po mga katiits, itry niyo po idig o kaya po ng kahit mga 0.5 meters or 1 meter deep o ang lalim mga katiits. So, tingnan niyo po at mukhang nakaturo at yung mayroong arrowhead na pointing down sa baba lang po ng bato nito mga katiits. So, ito po mga katiits ay isa pa akong napapansin po, i-detect niyo po yung kabuuan po ng bato. Baka rock enclosure item yan. Pwede nga sa bato nilagay. At mayroon ngang mukhang rectangle dyan na bato, naka-engrave. At para siyang sinadyang magmumukhang gold bar. So, pwede nyo pong i-detect po yung kabuuan ng bato. Mga katiits, yung mga nagpadala pala nito
na mula dyan sa Cotabato. Ating katiits na dyan sa Cotabato, somewhere in Mindanao mga katiits. So ito po mga katiits, tingnan nyo rin yung paligid nito mga katiits. Tingnan mo yung apat na corner nito, mula east, west, north, and south. Baka mayroon pang mga bato pa itong mga katabi or punong kahoy, old tree na pwedeng magiging counter sign or counter marker na nagpo-point po sa item. So i-check nyo po sa bandang east, west, north, and south mga ka-TH. Ito po ay aking sa pantaha po ay napakaganda pong marker po ito at isang positive marker, legit na market po ito at ito po ay talagang sadyang inukit at may mga palatandaan po na mayroong item po at di gaanong malayo sa batong ito mga ka-TH. So i-try nyo po yung una na aking tinuro dyan sa mismo sa harap ng butas, 1 meter. O kung halimbawa ito'y bato na elevated, medyo na taas na pagkalagay at medyo kung dapanas ang tawag noon, medyo slant po yung lupa. Yung mismong magsukat kayo ng 0.5 meters o 1 meters ang lalim sa hukay mga TH. Try nyo po pointing south mga ka-TH. So, yan nga mga ka-TH. So, yung apat na corner, yung east, west, north, south, pwede nyo rin yan i-detect ng metal detector or gold locator mga ka-TH. Okay po. Try nyo lang po i-detect po mula dyan sa 1 hanggang 3 meters, 1 to 3 meters ang apat na anggulo po mga ka-TH. So yan mga ka-TH ay isa po sa napaka gandang marker nito aking na-decode at positive items po ito at tandaan niyo po mga ka-TH, ang item nito ay napakalapit lang kasi nga itong markers nito na stone marker ay hindi siya kalakihan na napakaliit at parang nag-iisa lang po siya sa area niyan mga ka-TH. So tingnan niyo po ng maigi yung kanyang paligid, baka nga mayroong counter marker o counter sign na pwedeng magpo-point pa ng item. Kung wala naman mga ka-TH, good luck at jackpot pa ito mga ka-TH kasi nga isang marker at mayroong item ito na malapit sa kanyang kinalalagyan po mga ka-TH. So ito po mga ka-TH, talaga namang napakaganda po ng isang pinagdala po ng ating ka-TH dyan mula sa Cotabato mga ka-TH. Okay po, sana po ito yung nabigyan po ng guide yung nagbadala nito at kung saan siya pwede mag-umpisa, magdig o saan niya pwedeng maghukay at sana po ay masundan po niya. Okay, yung mga bago pa lang sa aking YouTube channel, please subscribe. Don't forget to hit the notification bell button para updated po kayo sa aking mga video pang ipapalabas mga ka-TH. Okay po, maraming salamat po sa mga ka-TH po nating supporter ko dito, mga subscriber at mga pwede pang followers po. Thank you so much po sa walang sawang pagsubaybay po ng aking YouTube channel na ang tema po dito ay for decoding, analyzing sa mga treasure, sign, markers, and symbols mga ka-TH. So mga ka-TH, maraming salamat po muli sa ating lahat ka-TH. God bless as always ka-TH.